Good morning po sa lahat. Jesus is alive. Kung alive ang ating Panginoon, may papakita ng buo natin sa ating buhay sana. Nabuhay din po ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Di po ba? Walang makasagot. Yun! Buhay ang Panginoon! At buhay din ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tama po. Okay po. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Hebreo chapter 13 verse 7-8. Kamusta po kayo? Father Arjan? Arjan? Sige po, ito po sa verse 7 po ng Hebreo chapter 13. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. At sa verse 8 po, kung sino si Jesucristo, noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Amen po. Sa bagay po ito, ang sa akin lang po, kapiraso. Bali, ang sa akin po, ang pahayag ng ating namumuno, ng pastor natin, ng mga leader po natin, ay isang pamamaraan ng Panginoon na maipahayag ang mga salita niya na ginagamit ang ating mga namumuno. Sa bagay po iyon, upang makita din natin kung paano mamuhay ang may Kristo Jesus sa pananampalataya at sa kanyang kalooban na ito'y isinasapamuhay niya. Sa bagay pong ito, bakit kailangan magtagal ako rito sa inyong piling, mga kapatid ko? Dahil nakita ko ang ibig ng Panginoon, ang pahayag niya ay tumimo sa puso ko. Tumimo ang mga tao na nagpapakita kung paano kabuti ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin, na ihahayag, na ipapakita ng ating mga namumuno ang mga gawain, ang kabutihan ng Panginoon. Iyon ang ibig niya. Dahil ang ibig niya, hindi lang ngayon, bukas at magpakailanman. Amen po ba? Okay po, tayong manalangin na sama-sama. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri sa iyong kabutihan, na mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong mga salita, na ginagamit mo po ang aming mga namumuno, ang aming leader, Panginoon, ng simbahan. Lord, ikaw po ang naging inspirasyon ng bawat isa na nakikinig, umaayon at ipinamumuhay ang iyong mga salita na ayon sa iyong mga adhikain. Ang namuno ang siyang naging halimbawa kung paano mo ipinakikita sa bawat isa sa sumusunod sa iyo, Panginoon, na ang buhay ng aming namumuno ay inihahalimbawa mo at inihahayag mo na ito ang katotohanan ng ibig mo sa bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa bawat paghihirap, pagsisikap, pagtitiis sa namumuno ng GLCC, sa mga leader, Panginoon. Lord, ang bawat isa, lalong-lalo ang inyong lingkod, ay yumuyuko sa kabutihan ng puso na inihayag mo sa aming namumuno. Sa oras na ito, Panginoon, dadakilaan ka namin, lalo-lalo na sa mga wala pa rito. Naway, buksan mo ang kanilang daraanan, alisin mo po ang pag-aalinlangan, ang mga hadlang sa kanilang dadaanan. Lord, ikaw po ang maging tanglaw, ang maging asin sa aming puso't isipan, sa buhay ngayon, bukas, magpakailanman. Ikaw ang aming kaisa-isang Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga pakita.
Salamat sa iyong mga kabutihan. Dinadakila ka namin. Pinupuri ka po namin. Ito ang aming nag-iisang sabo. In Jesus' name, Amen. And isa pa po malakas na palakpakan sa Panginoon. Sama-sama po tayo ngayon. And blessed Sunday morning po sa lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi ng blessed Sunday morning and blessed start of the Holy Week. So I bless the Panginoon. God will bless us today. And we will also bless Jesus today. Happy Sunday po. Blessed Sunday po, brothers and sisters. Napakasarap pakinggan po, no? Napaka-powerful pakinggan ng buhay ang ating Diyos. Pwede mo natin sabihin, buhay ang Diyos! Jesus is alive! Sabihin natin, Jesus is alive! Jesus is alive! Buhay ang Diyos! Pwede mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! We bless you, Jesus, this morning. We bless you, Jesus, this morning. And we come to bless your name. Iba-iba man po yung ating mga dahilan sa pagpunta. Yung mga nararamdaman bago tayo pumunta. Isa po, our reason bakit tayo nandito. We've come to bless Jesus. Amen po! We've come to bless you, Jesus. We will sing and we will worship Jesus. Before what more, we've come to bless Jesus' name. Sapakan natin ang Panginoon. I just want to thank you for all you've done for us. Because the best you
Panginoon. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon ang paraan ng ating pag-bless sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon mula sa ating mga puso, paraan kung paano natin gustong ibigay sa Kanya ang highest praise, ang highest worship, highest na pag-bless. Sabihin natin sa Panginoon kung sino siya para sa atin. Kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Kasi maaaring iba-iba siya. Siya ang kaibigan, siya ang tatay, siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaggalit, siya ang tagapaggabay, siya ang tagapagcorrect kapag may mistake. Sino ang Panginoon para sa iyo, kapatid? Let us sing to Jesus who He is in our lives. Let us sing from our hearts. You are God. You are my friend. You are the Holy Spirit. You are Jesus who came down into this world to sacrifice for us. You are Jesus who gave us the greatest love of all. You are God who gave us the greatest love of all. You are the peace. You are the strength. For you alone we sing love you. Peace that guards my heart, my help in times of need. What a hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I found relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. For you alone, Jesus. This day
Jesus, maraming salamat Panginoon sa umaga nito. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng second chances, na third chances, na lahat na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa inyong pag-ibig, sa napakalaki na pag-ibig. That's why we celebrate the Holy Week, Lord God, and this is the beginning, Panginoon. And Father, we will sing, Father, we will worship, Father, we will pray, Lord, you will live. Father, we worship you, Lord God, at all, Lord God, ang mga puso ng bawat isa, ay pagtan niyo Panginoon ang iyong Holy Spirit, upon JSCC of Jesus, the Shepherd, the Ministry Church, ay punayin niyo po na pag-ibig, Lord God, punayin niyo ng Holy Spirit, Panginoon, upang kayo na makapakita namin, Lord, you alone we sing, Lord, you alone we worship, and that is why all the praises and all the worship we give back to you, Lord Jesus. This we pray, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kumusta na po? Ano po ang masasabi natin sa ating paggunita sa pagpapasahan ng ating Panginoon? Sa bagay po ito, siguro, oras na para magbigay pasalamat tayo sa ating Panginoon po. Sino po kaya? Hindi po, pinagpapasalamat ko po yung natapos nating gawain kagabi. Sister Beth, salamat sa iyong looban, sa iyong ipinakita na kagandang loob sa bagay pong ito. Talagang na-appreciate po ang inyong karunungan. Meron para naitatago po kayo karena malaki, hindi kaunti. Sige po, sino po ang magpapasalamat? Si Nanay Natalie Vidal po. Ano yung mga kumakita? Magandang umaga po sa inyong lahat. Una-una po sa Panginoon at sa ating dito lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan ko, kamag-anak na tumutulong sa amin. Wala man po sila dito. Nakikita po sila ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa buong isang linggo na tinutulungan kami mag-asawa. Kahit na po ang asawa ko'y walang trabaho, nagtsatsaga din po ako. Pag nakikita po ako ay tinatawag ako. Maraming salamat po sa kanila at ginagabayan po kami. At siguro po, andyan po ang Panginoon na tumutulong din sa amin. Basta hindi po ako nakakalimot sa kanila at sa ating Panginoon. Kahit naman po paano nakakaraos. At kina Pastor Perky, Pastora Sister Margie at Pastor Edo, nakikiusap po ako, sana po huwag kayong magsawa sa aming mag-asawa magtulong. Ano po? Kasi po lalo tayong gagabayan ng Panginoon at lalong-lalo na po sa inyo. Ito lang po, maraming salamat po.
sinabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 13 verse 8 po. Ngayon at bukas magpakailanman ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo, lalo-lalo na sa ating namumuno na nagbibigay inspirasyon para sa bawat isa, sa bawat nakakalimot, nanlalamig, sa pananampalataya. Salamat sa pag-remind po ng ating mga leader. Sino pa po? Isa na lamang po. Ayun, si Pastora pala. Puri sa Panginoon. Ako na lang kasi. Although napapasalamat naman sa prayer meeting. Pero ano lang, gusto ko lang po ipagpasalamat kay Lord na makita ko na kompleto po yung kompleto po yung family. Kasi itong buong week na to, parang panay-panay sila nagkasakit. Si Jasmine hanggang parang di pa sure na makakanta kasi ngongo pa rin. Masakit yung lalamunan. Hanggang ngayon naman, nag-practice sila kagabi, sabi ni Jenny, Mami, talagang parang di naman, Jesus name, wag naman bumalik yung hika niya. Pero na raw, kinakapos na raw yung lungs ni Jasmine. Parang gano'n. So parang nag-pray na lang, kay Ganala, parang tataas pa ng mga kanta, ganyan-ganyan. Tapos si Bayboy, Wednesday night, Wednesday, pagkahatid sa kanya sa Maynila, tumaas sobra yung lagnat, di ba po, pinapray natin sa prayer meeting. Tapos sobrang sakit ng ulo na nung nag-video call kami, hindi na niya alam kung anong gagawin doon sa Parang umiyak siya sobra, hindi na niya anong gagawin. Si Ate Jen naman, Friday ba yung Jen? Friday ba yung sumasakit sobra? Oh, everyday sumasakit, pero nung before Friday, sabi niya, napilitang pumunta ng hospital. Kaya lang Friday pala, yung Cavite, basta ganun, wala pala sarado yung mga doctor, sarado rin yung optical, so parang ganon. And syempre, ako alam naman na yung pinagdaraanan. Pero si Pastor lagi din si Pastor lagi mataas ang blood sugar. Pero ayun, nagpapasalamat ako kanina nung nag-worship, nakikita kong tumutugtog si Ate Jen, kumakanta si Ate Jazz, nandun si Bayboy. Hindi niya alam kung bakit may nasira na naman doon sa kanta, pasensya na raw. Kumpleto naman daw po yun nung tinahim. At ngayon, nagsa-Sunday school teacher. Parang binabalik ko kay Lord yung pagpupuri na siyempre as nanay, parang yung lagi mong dala-dala na maging maayos yung mga anak mo. Di ba, ikaw may sakit, wag yung mga anak mo. Pero salamat kay Lord na bagamat hindi pa magaling, nakikita mo na yung life nila, willing pa rin silang ipagamit sa Lord. And parang bilang magulang, parang walang greatest na pwede tayo ipamana sa iwan sa mga anak natin, kundi yung faith at pagsaserve kay God. Kasi ano man yung pagsubok na dadaan, alam mo na kahit mawala ka na, alam mo na makakayanan nila kung nakakapit sila sa Lord. Tapos ako naman, specific po, kasi pinag-pray natin ng prayer meeting po, di ba yung dialyzer ko, namabao ko. Pero nung Thursday po, nag-blood clot. Picture nyo na lang, para siyang tube, yung ginagamit po lagi tuwing dialysis sa mga hindi nakakakita pa ng nagda-dialysis. So, nagbubo, pinakita pa kay Pastor na, bago siya, first day siya nung Thursday. So, may symptoms ako pag first gamit ng dialyzer, usually nag-chills, parang nasusuka, ganyan, nahihilo. So, napagtagumpayan naman, parang may tinurok, may something na ginawa, may dinagdag na bayad, tapos nagpatuloy pa rin kahit bubuo yung dugo. Pero ang sabi ng mga nurse, ay papalitan na po. Sabi ni Pastor, ngayon lang po yan, di ba bago na yung mama ng dialyzer. Ngayon lang po yan, unang gamit lang. Kasi po, ganyan-ganyan. Para sa loob ng isip ko, ano naman din gagawin nila kung sira na, ano din ang gagamitin sa akin. So, wala kaming choice. Kaya nagpa-pray ako kay Lord sobra nung kahapon, bago kami pumunta, na mag-miracle kayo, Lord. Kasi wala naman magagawa. Sabi ko lang kay Pastor, pag sira na, pwede namang di bayaran agad, di ba? Baka dialysis pa rin naman ako. Kanya, hindi naman kailangan siguro bayaran agad. Pero nung nilalagay na, sabi ko, parang walang sinasabing bago. So, ayun, sabi nga, na-confirm nga nung nurse na technician na yun pa rin yun, yung ginamit ko nung Thursday, binabad lang nila. Binabad din sa prayer. Binabad sa prayer at gumana pa. Ayun. So, papuri sa Panginoon kasi nasa 2,000 rin yun kung papalitan mo. Cash siya kasi wala na, ubus na yung ubus na HMO ko nung ulit-ulit ako na operahan at na confine itong mga nakaraang buwan. So, ayun, binabalik ko sa Lord yung papuri. Parang maliit na bagay pero answered prayer siya talaga na magamit yung dialyzer na yon at wag mo na siyang hindi ko alam, parang every balik kasi pag 10 gamit, sagot ng PhilHealth. Yun po talaga yung story. No? Pag nagamit mo siya na 10 beses, libre. So, PhilHealth yung magsasagot. Anytime between 1 and 10 na gamit, pag nasira siya, cash. Nabayaran namin ng cash. So, every dialysis,
aasa ako kay Lord. And naniniwala din ako na pag dumating yung time na wala na talaga magagawa, iloob na niya, siya rin alam ko yung magpo-provide. So, papuri sa Lord sa ganong trust natin na mananampalataya, mga anak niya na hindi tayo natatakot kung ano man yung magiging situation, laging may gagawin paraan ng Panginoon. Maraming salamat po din sa Lord sa buhay nila Sister Sally at Sister Jenny kasi may nakasama akong parang ang bilis ng 4 hours ang bilis ng 4 hours na na dialysis kasi pag may mga kachika parang yun, salamat din sa Lord na gamit din yan para makapag-sharing ng sa buhay at nawa si Lord na yung mag-bless na sa mga napag-usapan at saka yung isang wag ko na muna siguro i-announce pero sa pamamagitan ng araw na yun, parang may isang tayo na madadagdag sa mga kakanta dito, one of these days. So, loobin po nawa ng Panginoon. And binabalik ko sa Lord lahat talaga po ng papuri na, ayun, may nagtanong kasi sa akin. May nagtanong sa akin ng isa, si Brother Rahel. Si Brother Rahel. Sabi sa akin ni Brother Rahel, Sister Margie, last na yung dialysis mo. Sabi niya. Ay, natatawa ako na hindi pala nila, hindi ko pala na-clear sa kanila. Yung dialysis po is lifetime na. Kasi po, ayun, para po sa hindi nakakaintindi, hindi po siya kagaya ng chemotherapy para sa cancer na pwede magpagaling. Ang dialysis po, kung hindi na-invento yung dialysis, patay na po dapat ang taong kidney failure na. Ina-extend na lang ng dialysis machine yung life. So, lifetime na po siya. Pero sabi ko kay Brother Rahel, pero walang imposible sa Lord. Kung gusto pa ni Lord na extend yung buhay ko, pwede pa rin siya mag-miracle na ma-reverse pa rin, di ba po? Gumana pa rin, gumana ulit, mabuhay ulit yung mga kidneys ko na hindi na kailangan ng dialysis someday. Walang imposible sa Lord. Hindi ko alam kung ano yung plano ni Lord, basta alam ko lang, mabuti yung plano ng Lord para sa akin at para sa ating lahat. So, binabalik ko po sa Lord lahat ng glory, lahat ng praise. Thank you po. Yan po ang patutuo ng Panginoon sa buhay ng ating mga namumuno. Pastor? Okay, good morning po sa lahat. Good morning. Okay, so third or fourth Sunday, no? Kung hindi ko nagkamali. Fourth Sunday before mismo ng Easter Sunday, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Okay, so from first Sunday pa ng March, may natutunan na po ba tayo about sa totoong kahulugan ng mahal na araw? Meron na po ba kahit konti? Okay, so nawa, bago tayo mag-celebrate mismo ng mahal na araw o ng Easter Sunday, ay tunay nga na maranasan na po natin yung joy, no? Sa kabila ng mga problema na ating mga pinagdadaanan sa buhay. And then, may celebrate po natin nang may kagalakan, nang mayroong tunay na pangunawa, no? Naiintindihan natin at na-appreciate natin every year, no? Tuwing dumadating yung mga araw na talagang hindi lilipas, na talagang hindi ka mai-inlove sa Panginoon. Hindi lilipas ang mahal na araw every year na hindi madadagdagan yung willingness mo o yung paglilingkod mo sa Panginoon, na maalala mo, maunawaan mo na ganito pala ang ginawa ng Panginoon. Grabe pala yung pagmamahal sa akin ni Lord, yung sakripisyo niya. And then tutumbasan natin every year, di ba? Yung nagawa na natin na paglilingkod sa Kanya, dadagdagan at dadagdagan pa rin natin para maibalik po natin yung kabutihan. Hindi man hinihingi ng Panginoon, pero bilang isang follower ng Panginoon, di po ba, andoon yung desire natin na makapaglingkod pa ng higit pa sa mga nagagawa po natin. Kaya tayo po ay tumayo at bigyan natin ng pansin itong message ng Panginoong Diyos sa pang-apat na Sunday ng buwan ng mahal na araw. Okay? Ito ay matatagpuan sa Hebreo chapter 10, verse 23. Hebreo chapter 10, verse 23. Sabay-sabay nga po tayong magbasa sa unahan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang magalinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Pwede ulitin natin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang magalinlangan pa, sapagkat tapat ang
nangako sa atin. Tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos ay patuloy po namin inaanyayahan ang iyong banal na presensya sa umagang ito. Patuloy nga, O Lord, na ang iyong kabutihan, ang iyong nakapatan, ang iyong dakilang pagmamahal, ang siyang aming pong maranasan, at patuloy nga, O Lord, na makita po namin yung mga mensahe na nais mong ibahagi sa amin. Maaring hindi ito para sa personal na buhay po namin, subalit naniniwala po kami na sa bawat mensahe na inihahatid mo, sa bawat gawain ay mayroong purpose, Lord. Maaring ito ay para sa ibang tao, para sa aming mga mahal sa buhay, o para sa hinaharap, Panginoon. Hindi man sa panahon po namin ngayon sa kasalukuyan. Pagpalain mo ang bawat isa, aming Diyos, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang makabutihan sa umagang ito, at patuloy nga na karunungan, pangunawa, pangintindi, at pagtanggap sa iyong mga salita, Panginoon, na hindi lang namin ito maririnig sa umagang ito, kundi ito ay amin pong maisa sa pamuhay, Panginoon. Makita mo sa aming mga buhay, Panginoon, yung sa pamuhay nito, Panginoon. Upang yung lahat ng ito, Panginoon, ay may kabuluhan, upang ito ay mapakinamalan ng bawat isa sa amin at maging sa ibang tao. Tinatas ka namin sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Okay, so first Sunday, yung message ng Panginoong Diyos ay second chance. Okay? Binigyan tayo ni Lord ng second chance. Yun yung message na kung saan nagsimula after ng death and resurrection ng Panginoong Jesucristo. No, after na sinakripisyo niya yung kanyang buhay, tayo binigyan ng second chance. And then number 2, after ng second chance, second Sunday, kung tayo binigyan ng second chance, nagkaroon tayo ng bagong pasimula o new beginning. Siyempre, di po ba, after ng second chance, may magsisimulang bago. And then the third Sunday, yung ating pong lesson last Sunday, yung binigay sa atin ng Panginoon, after ng new beginning, di ba, habang tayo magsisimula, mayroon tayong totoong paglalakbay. Hindi yung paglalakbay lang. Kasi kung maglalakbay lang tayo talaga, pag-usapan natin yung paglalakbay, lahat tayo naglalakbay. Pero mas masarap, mas makabuluhan kung yung ating paglalakbay ay tama, totoo. Kasi sayang naman, di ba? Naglalakbay ka na rin lang, pero wala naman palang katutunguhan. Okay, so sana maunawaan po natin yon. Yung journey po natin dito sa mundong ito, lahat tayo nasa race, nasa karera. Okay? Nandoon na tayo kung anong lap na po kayo ngayon, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, tama yung inyong pinatutunguhan. Tama yung landas na inyong tinatahak. Kasi baka magulat po kayo, di po ba? Na baka pagdating sa dulo, mali pala yung inyong gustong papuntahan. Sayang. Kaya habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, dapat yung tama na, yung ating tahaking landas. Mahirapan man tayo, di po ba, may sakripisyo, may mga problema. Ang mahalaga, tama yung ginagawa natin, yung pinupuntahan po natin, hindi nasasayang. Okay? So, ngayong umagang ito, dito sa message ng Panginoon, sa verse 23 ng Hebreo, chapter, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Bago ko ibigay yung title ng message, sino po ba yung makakapaghula ngayon? Kasi makaraan may nakahula eh. Ano kaya ang next na ibibigay sa atin ng Panginoon para tunay nga na maging magalak po tayo, ma-appreciate po natin yung bawat taon ay sinicelebrate po natin yung Easter Sunday o yung mahal na araw. May makakahula po ba ng title ng message? Parang maalaala mo kaya, no? Kapag nahulaan mo yung title, mayroong 5,000 pesos. Wala lang, parang ano lang po, di po ba? Meron ba si Brother Noy? Andyan yung andyan yung PowerPoint eh. Ako naman parang nakalimutan ko siya pala. Okay, so mamaya na lang siguro, no?
Kung walang makahula, ayaw nyo. Wala ba talaga? Di ba, Easter Sunday, bibigyan ko yung itlog na may lamang... Okay, so wala. Okay, so mamaya pa muna i-forward. So, bago ako magsimula, no, bago natin ipakita yung message ni Lord sa ating umagang ito, nung after ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Calvario, ilang araw yung lumipas, mayroong mga grupo ng kababaihan. Okay? Sabihin na natin yung tinig ng kababaihan ng Mercury's Complex. So, may mga grupo ng kababaihan. Ito naman yung nakasulat sa Bible, sa Luke, no? Lucas 24. Habang itong mga kababaihan ito ay hindi pa nakaka-move on, hindi pa sila nakaka-move on. Yung kanilang damdamin ay durog na durog pa rin. No? Durog pa sa pamintang durog. Talagang pinong-pino yung kanilang emotion sa pangyayari na kanilang na witness o nakita. Okay? Dahil sa kanilang yung situation na ito, pupunta sila sa isang lugar na kung saan inilibing ang Panginoong Jesucristo. Okay? Maaga pa lang ng unang araw, sabi nga sa Bible, ang unang araw kasi ano bang first day ng week? Sunday. Okay, Sunday, di ba? Yung iba Monday para maano natin, no? Sunday, okay? So, unang araw ng linggo, madaling araw pa lang kasi umaga nakasulat sa Bible, sila yung naglalakad patungo doon sa pinaglibingan kay Jesus Christ. And then sa paglapit nila, natanaw nila na ang libingan na kung saan nakalibing ang Panginoong Jesucristo ay naigulong na yung malaking bato. Napakalaki nun. Hindi po pwedeng igulong lang ng isang tao o ilang tao. Marami. Talaga kung ano yung ginagamit ng panahon na yun. So nagulat sila. Nagtaka sila. Before na pumunta sila doon talaga ay yung pag-asa na nawala sa kanila na si Kristo, yung Misaya, yung si Kristo, yung pinadala ng ating Ama na nasa langit, na magliligtas sa langit at sa atin, di po ba, ay namatay. Yung kanilang, kaya sinabi ko sa inyo kanina, nawala yung kanilang hope na sila ay maliligtas pagdating ng araw. Kasi nawala di ba, namatay si Jesus. Nakita talaga nila mismo. Ipinako si Jesus Christ, no? Namatay, inilibing, nakita nila. So yung hope na yun, yung pag-asa na yun, nawala. So ang gagawin na lang nila, bilang isa siguro na naging kasama nila sa mahabang panahon, sila'y nagpunta doon sa libingan, may daladalang mga pamahid, no? Papahiran nila yung katawan ni Kristo o ni Jesus Christ para tumagal pa o hindi bumaho. So, pero pagkagulat nila, nung nakita nila, ay wala na. Wala na yung takip ng libingan, nakagulong na. So, ang ginawa nila, pumunta sila doon sa mismong kinahigaan ni Jesus Christ. And then, laking gulat nila ay yung tela na lang, yung nandoon, wala na yung katawan ni Kristo. So, lalong nadurog. Kaya sabi ko sa inyo kanina, durog na, lalong nadurog yung kanilang damdamin, yung pag-asa nila, kasi kahit yung katawan ni Kristo, nawala na. Sa pagtataka nila, biglang may nakita sa dalawang lalaki ang lumitaw. No? Dalawang lalaki, no? Dalawang anghel ng Panginoong Diyos. Ng kanilang itsura, nagniningning. At ang sabi ng mga lalaki, dalawang lalaki kay sa mga babaeng iyon, no? Sina Maria, no? Ang sabi ng dalawang lalaki, bakit kayo nandito, no? Sa libingan ng mga patay? Bakit kayo nandito? Ano ba yung dahilan bakit kayo nandito? Sino ba hinahanap niyo? Siguro, maraming discussion, maraming mga salita, noong panahon, di naman nakita na lahat ng mga pag-uusap nila. Siguro, di po ba? Bakit niyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Okay? Bakit niyo hinahanap yung buhay sa libingan ng mga patay? Hallelujah. Di ba? Purihin ng Diyos. Di po ba? Ito ba'y magbibigay sa atin ng pag-asa ngayon? Ito yung message, no? Ang title ng message is May Pag-asa sa Diyos. Okay? Pag-asa. Hope. Okay?
Siyempre, di po ba, habang tayo naglalakbay sa tunay na journey ng paglalakbay, siyempre, may pag-asa. Umaasa tayo na yung ating journey ay mayroong patutunguhan. Okay? So, di po ba, hindi po ba tayo nagagalak? Hindi po ba tayo masaya? Okay? Hindi ba yung makakadagdag ng ating kagalakan sa buhay na yung paglalakbay para natin ay may kabuluhan? Okay? Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi namatay. Amen? Hindi namatay ang Diyos. Kaya siguro nung time na yon, dali-daling umalis yung mga kababaihan na yon at pumunta sa 11 alagad. 11 kasi patay na si Judas yung time na yon. Okay? Dali-dali silang pumunta doon sa 11 alagad, no? At iba pang mga nandoon na mananampalataya at ibinalita nila itong pangyayaring ito na si Jesus ay wala na doon sa libingan. Diba, yung namatay na pag-asa ng mga disciples, yung mga mananampalataya noon, yung mga kababayan, namatay na yung kanilang pag-asa na sila maliligtas, na mayroon silang Diyos na Messiah at namatay. Subalit, nalaman po nila na buhay pala si Jesus Christ. Ganon din po tayo, mga kapatid. No? Sa buhay po natin dito sa mundong ito, minsan may mga bagay na nangyari sa buhay natin na nawawala na tayo ng pag-asa. Tandaan po ninyo mga kapatid, ano man yung mga bagay na yan, hindi pa yan yung final answer. Hindi pa yun yung final. As long as ikaw ay nabubuhay pa, as long ikaw ay naglalakbay, mayroon kang pag-asa na mababago lahat. Kasi ang pag-asa, no, ay connected yan sa future natin. Okay, hope is connected sa future. Okay? At yung hope na yan, yung pag-asa na yan, nag-i-inform po sa atin na ngayon punong-puno ka ng kapighatian, mga problema sa buhay. Yung hope na yan, pinapaalala sa atin na may magandang pangako ang Diyos kinabukasan. Amen? Amen? Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa yan final answer. Kung yan pinag-usap, yung pinagdadaanan nyo, hindi pa yan final. Hindi pa yan katapusan. Kaya meron akong isang kwento ng isang lalaki na galing probinsya. No? Ang haba ng introduction. No? Huwag po kayong mag-alala kasi 2 points lang po naman tayo. Okay, para magkaroon kayo ng pag-asa and then magpatuloy pa kung ano man yung nangyari sa buhay ninyo ngayon. Mayroong isang lalaki na nag-apply sa isang laking probinsya kasi siya, pumunta ng Maynila, sabi natin pumunta ng Maynila, nag-apply sa isang company. So, hindi niya alam kung ano yung applyan niya eh. Basta nag-apply siya, kailangan niya ng trabaho para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan. So, mayroong mga exam, may interview, na ipasa niya lahat yon. Napasa niya lahat. So, talagang tuwan-tuwa yung lalaki, yes, may trabaho na ako. Pero nung mismong nakausap na yung manager niya, mayroon siyang dala-dalang pera, galing probinsya, konti lang. Sabi natin 500 pesos no, yung nasa bulsa niya. And then nung sinabi nung amo ay yung may-ari ng company, may bisikleta ka ba? Okay? Ang sabi nung binatilyo, sir, wala po eh. Wala akong bisikleta. Ganun ba? Sabi nung may-ari, hindi ka matatanggap sa trabaho. Kasi kailangan po namin dito ay mayroong bisikleta yung magiging empleyado namin. Kasi tagahatid ng mga papeles kung saan-saan. So napag-isip, umalis yun ng lumo, 500 pesos niya, iniisip niya, bibili ba siya ng second hand na bike para matanggap doon sa trabaho. Hindi niya, ang ginawa niya, nagpaglalakad niya, nakita siya mga gulay. Mga daming gulay. And then nagtanong siya kung magkano yun, biglang may pumasok sa isip niya. Kung bibili siya ng bike, sabi niya, kukulang yung pera ko. Baka pag mabili ko, bulog pa yung bike na ito, 500 pesos lang. So ang ginawa niya, yung pera niya, binili niya ng mga gulay, yung 500 pesos na yun. At ang ginawa niya, inilako yung gulay na yun. No? Sa matagal na panahon, nung yung ginagawa niya, binibenta hanggang siya na yung may-ari ng gulayan. Hanggang sa yumaman siya, nagkaroon ng malaking bahay, nagkaroon ng malaking sasakyan. Isang beses dumalaw yung kanyang kaibigan sa bahay niya.
Ang sabi nung nakita nung kaibigan, pagpasok pa lang, wow, ang daming kotse. Diba? Ang daming mga motor. Okay? And then, nagtanong yung kaibigan niya. Ang sabi ng kaibigan niya, pre, sabi niya, ang dami mong sasakyan. Ang dami mong motor. Ba't hindi ka bumili ng bike? Ba't wala kang bike? Sabi niya. Bigla niya sinabi sa kaibigan niya. Kasi kung bumili ako ng bike noon, wala sana itong mga kotse na to. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Mga kapatid, kung bumili siya ng bike, hindi gulay, sana wala na siyang kotse. Kaya huwag niyong titignan man. Kung mayroon man kayong gustong abutin ngayon, gustong-gusto niyo, pero hindi binigay ng Panginoon. May paraan, ibang paraan sa Panginoon. Baka hindi yan yung para sa iyo. Amen? May pag-asa pa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Kung wala kang bike ngayon, ha? Iliteran natin, no? Kung wala kang bike ngayon, huwag kang mag-alala. Baka hindi para sa iyo yung bike. Hindi bagay sa iyo ang bike. Hindi bagay sa iyo yung bike. Ang ganda nung, ha? Ang ganda nung lesson, no, na nabasa ko yun. Tama nga naman, di ba? Kung yung pagpipilitan natin yung gusto natin ngayon, baka hindi mo makuha yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Kung sa lahat po tayo dito, kung wala ka ngayon, may pinagdadaanan ka, mga kapatid, may pag-asa pa tayo sa kinabukasan. Hindi pa nagtatapos yung buhay po natin sa ngayon. Okay? Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Yung pinakita niya, hindi natapos yung pag-asa ng mga mananampalataya, no? Hindi namatay. Okay? Kasi yung nakita nila ni Jesus na namatay, tinapos sa krus, buhay pa lang. Okay? Okay? Nakukuha po ninyo? Patuloy po tayo. Ang number 1 point po natin, paki-forward po. Tuloy na po tayo. No? Okay, sa verse 24, naligtas tayo. Romans 8:24-25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasan. Diba? Related, connected dun sa kwento ko, di po ba? No? Backward nun. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi yun matatawag ng pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasa. Tama nga naman, di ba? Kung nakikita natin inaasahan natin, hindi na yun pag-asa, di po ba? And then, sapagkat sinong tao ang asa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Kasi ang masakit dito, no, sa ating mga tao, hindi naman lahat siguro, ang salitang pag-asa kasi, ang kahulugan sa kanila ay yung wish ko lang. Yung isang kahilingan, yung pag-asa. Sana, yung pag-asa nila, sana magkaroon ako ng bike. Sana magkaroon. Yung parang kahiling wish ko lang. Okay? Yung pag-asa kasi yung madaling makita, madaling makuha. Okay? Pero ngayong umagang ito, pag-forward po. Ayan, katulad din ni Noe, di ba halimbawa rin yan, no? Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyari. And, ngunit hindi pa niya nakikita. Hindi pa na nakita ni Noe, no? Yung mangyayari sa mundo. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pag-backward. Sa pamagitan nito na hatulan sa Diyos, Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun yung pag-asa. Yung hindi mo pa nakikita. Okay? Na mayroon pa yung pag-asa ay parang pananampalataya, no? Kasi yun yung pangako ng Panginoon, Jeremiah 29 verse 11, di ba? So yun yung pangako ng Panginoon Diyos ay punuin tayo, bigyan tayo ng pag-asa. Yung pag-asa na yon, ang pag-asa sa mananampalataya, pag-forward po. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-asa sa mga mananampalataya? Volunteer. Sino po yung mga pagbibigay ng meaning as Christian yung salitang pag-asa? In one word siguro. Meron po ba?
bago tayo mag-proceed sa dalawang point po na inihanda sa atin ni Lord. Okay? Para sa preparation din po ng Easter Sunday. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-asa sa mananampalataya? Kasi sinabi ko na sa inyo kanina, ang pag-asa sa tao kasi ay yung parang wish ko lang, parang kahilingan lang. Pero sa ating mananampalataya, paki-forward na lang, number 1, ang pag-asa ang pundasyon ng buhay ng mga matutuwid. Yun yung pundasyon ng mga matutuwid o yung mga mananampalataya, malabong mananampalataya. Okay? Ang pag-asa ang pundasyon ng buhay ng mga matutuwid. Yung parang bang wala ka ng hinihintay, no? Yung parang bang nagtitiwala ka. Yun yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon, di ba? Na kahit anong mangyari, mananatili ka, no? Sa Panginoon. Mananatili ka na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay? So, ang pag-asa isang matibay na katiyakan patungkol sa mga bagay na hindi pa nalalaman. Yun yung ibig sabihin. No? Yun yung katiyakan na ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. No, katulad ng pinangako ng Panginoon sa Kristo ng panahon na yan, di po ba? Hindi nakikita niya ng mga alagad niya, pero sinabi niya, di po ba? Na mangyayari ang lahat ng bagay na kailangan parusahan siya'y mamatay. Pero sa isang iglap, kaya nga yung pag-asa ng dalawang alagad na naglalakad sa imaw, yung lesson natin last Sunday, di po ba? Yung pag-asa nila ay yung nakikita lang nila na buhay si Jesus. Di po ba? Kaya yung kanilang pananampalataya, habang naglalakad sila, naglulumo sila, kahit sumabay na si Jesus sa kanilang paglalakad, di pa nila nakilala si Jesus. Okay? Kasi hindi pa nila, ang kanilang pag-asa, yung makikita mo yung to see is to believe. Ganun yung tao ngayon eh. Ha? To see is to believe. May pag-asa kapag mayroong liwanag. May pag-asa kapag mayroong bigas sa lalagyan ng bigas. May pag-asa kapag may trabaho. Diba? May pag-asa, diba? Pero kapag wala ng trabaho, parang nawala na ng pag-asa. May pag-asa habang nag-i-smile yung sa'yo, yung crush mo. Ay, may pag-asa pa ako. Di po ba? Kapag nilitiyan ka ng crush mo, di po ba? Wow, di ba? Puno-puno ka ng pag-asa. Umaasa ka sa wala. Di ba ganun tayo, di po ba? Kapag nakita ang isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, may pag-asa pa. Pero pag hindi ka nanginitian, ay wala na. Hindi ka na magpapatuloy. Di ba kayong pala sinusubukan lang kapag sinimangutan ka, titignan kung magpapatuloy ka pa rin. Di ba wala na. Di ba na wala ng pag-asa. Ganun tayo. Hindi na tayo nagpapatuloy. So ganun yung mga alagad ng panahon na yun. To see is to believe. Biruin mo, nakasama na si Jesus Christ. Diba? Nakapagpakita ng mga miracle, nakapagpagaling ng may sakit, nakapagbuhay ng mga patay, nakapagpakain ng 5,000, higit pa. Pero nung namatay si Jesus Christ, nawala na. Nandumo na. Nawala na yung kanilang pagpapakita. Naniwala sila na patay na si Jesus talaga. Diba? Nakalimutan na rin sinabi ng Panginoong Jesus na kailangan mangyari ito upang masunod yung kalooban ng Diyos. Diba? Na kailangan sakripisyo siya. Nawala lahat eh. Yun yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Na ng ating paglilingkod sa Diyos, dakipan po natin ng tunay na kahulugan. Yan yung pundasyon dapat natin bilang isang mananampalataya. Na habang ikaw ay naglalakad pa, may pag-asa pa. Mayroon pang darating na liwanag sa buhay mo habang magbuhay ka pa. Okay? Habang may panahon pa. Katulad ng lalaki, no? Mahal na araw naman. Ilan yung dalawang cross na nasa katabi ni Jesus Christ? Ha? Bakit nakakatawa? Ay, ilan yung dalawang cross? Nasabi ko, sorry. Thank you. Ilan yung cross na katabi ni Jesus Christ, left and right, di ba? May dalawang tao, di po ba? Okay? So, yung dalawang taong yon ay kriminal. May nagawang kasalanan. So, ibig sabihin, yung nararamdaman nila noon, wala na talagang pag-asa. Diba? Kasi papatay na rin sila eh. Mamamatay na sila. Pero, napag-isip nung kinagandahan, yung isang kriminal, napag-isip niya
na habang may panahon pa, ay kilalanin niya ang Diyos. Amen? Kilalanin niya. Hindi katulad ng isa ay wala ng pag-asa. Diba? Katulad ng mga kwento noon, di ba? May katabing, ito, disco bar, ito, simbahan. Nung malapit na judgment din na, darating yung mga nasa bar pumunta ng simbahan. Yung mga nasa simbahan pumunta ng bar. Baliktad no? Kasi wala na di ba? Tapusan na Parang tapos na. Wala na End of the day na di ba? Final na yun Diba? Pero yung lalaking yun, Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi samantalang isa, di ba, kinutya-kutyapan niya si Jesus Christ. Kung ikaw talaga ang Diyos, ba't hindi mo iligtas yung sarili mo at iligtas mo kami? Okay? So, tayo, mga kapatid, habang may pagkakataon pa, okay, yung pundasyon natin. Kaya nga sabi nga dito, buhay ng mga matutuwid. Yung pag-asa. Kasi maniniwala po tayo, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon. Doon tayo nakabase, yung pundasyon po natin. Na yung pinangako, ang Diyos po natin hindi sinungaling. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay nagbibigay ng mga katugunan ng ating mga panalangin. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Dapat yun yung maging pundasyon po natin. Okay? Sabi dito, mga kapatid, pag-ipogat yan. Kawikaan 23 verse 17 to 18. Okay, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kasi ang nangyari sa atin kasi, pag nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, sino mga nawawalan ng pag-asa sa buhay dito? Diba kapag nakikita mo ang hirap-hirap ng buhay nyo, di ba? Sabi nga, di ba, kumakain ka 3 beses o 4 na beses isang araw, pero yung kapitbahay mo 5 beses hanggang 6 na beses kumakain ng isang araw. Parang, di ba, binabase mo yung buhay mo, yung pag-asa mo sa ibang tao. Nakabase ka yung pag-asa mo sa kanila. Kaya nangyari, paalala sa ating Panginoon, huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Actually, hindi naman dito in general po kasi makasalanan yung hindi naglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan, sinasabi natin, buti pa sila kahit di nagsisimba. Buti pa sila kahit iba yung kanilang pananampalataya. Ang asensyo ng buhay nila. Yan, naiinggit tayo. Di ba ba naiinggit tayo? Kasi tayo, itong tama yung ginagawa natin. Pero bakit kabaliktaran yung nangyari sa buhay nila? Okay? Pero sa paalala sa atin ng Panginoon, sa halip na mainggit ka sa ibang tao, sa halip na mainggit ka sa nangyari sa buhay nila, na mali mali. Pero kung tama naman yung buhay nila at yung mayaman sila, naging maganda yung buhay nila, walang masama doon. Di ba ba? Kasi nasa tama pero kung nasa mali, lalo na di ba kung maling ginagawa, lalo tayo naiingit. Sila pa yung mali, sila pa yung mayaman, sila pa yung mali, sila pa yung masaya. Pero ako na sa halip si Yahweh ay yung igalang at sundin, magpatuloy ka lang. Direto ka lang. Huwag mong tignan yung nangyayari sa ibang tao. And then sa verse 18, kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ibig sabihin may pag-asa pa. Yung pinagdadaanan mo ngayon, maaaring pinaparealize muna ng Panginoon sa iyo, yung parang proseso. Kasi minsan sa buhay po natin kapag dumating yung biyaya, hindi na natin na ipagpapasalamat sa Panginoon Diba? Parang araw-araw Pasko sa buhay mo, kaya minsan yung may mga maliit na blessing si Lord, hindi mo naalala si Lord. Kasi puro masaya di ba? Pero kapag dumaan ka sa isang proseso, parang pag dumating kahit yung pinakamaliit na blessing, ma-appreciate mo Talaga may pagpapasalamat, talagang naniniwala ka, tuwang-tuwa ka na mayroong Diyos na nag-i-exist, di ba? Na mayroong Diyos talaga na buhay. Okay? Yun yung paalala natin si Job, yung buhay niya, di ba? Ang yaman, ang ganda ng buhay, may mga anak, di ba? May mga kaibigan. Okay? So, ang nangyari, di ba? Paano sinubukan? Okay? Sinubukan siya, matuwid siya pero ano nangyari sa kanya? Pero sa kanyang pangyari niyon, yung pag-asa pa rin, nakatuon pa rin sa Panginoon. Hindi na wala. Hindi niya sinabi sa Panginoon, buti pa sila kahit na hindi naglilingkod, hindi nagkaroon ng ganitong sakit. Hindi na wala ng anak, hindi na wala ng kayamanan. Samantalang ako, matuwid ako. Diba hindi niya sinabi yun Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Nakatuon siya.
Kasi alam niya, yung pag-asa niya nasa sino dito yung pag-asa niya ang Diyos. Amen? Kasi yung pag-asa natin, yung mga tao sa paligid natin, hindi na ibibigay kung ano yung tunay na kaligayahan natin. Kung nakabase natin yung pag-asa natin yung nasa material na bagay, mawawala yan, lilipas yan, mauubos yan, masisira yan, luluma yan. Okay? Tandaan po natin. Kaya dapat nakabase po tayo, sumunod lang, sundin natin ang Panginoon. Kasi, ito yung pangako ng Panginoon, gaganda ang iyong kinabukasan. Okay? Napakaganda ng paalala sa atin ng Panginoon. Paki-forward po, Awit 28 verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa Kanya, nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinapasaya sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Ito yung dapat maramdaman po natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Yung pakibakwad, no? Si Yahweh, dapat yung lakas ko at kalasag. Yung tiwala po natin sa Kanya ibigay. Yung pagtitiwala po natin kahit ano mangyari sa buhay po natin, mananatili tayo, hindi tayo liliko, hindi mawawala yung pananampalataya, yung tiwala natin sa Kanya. Okay? Kasi marami mga Kristiyano talagang nawawala na sa kanilang paglilingkod kasi konting problema lang yung tiwala nila sa Panginoon na wala na. Okay? So dapat dito maalala po natin, ito nga, namatay na, nabuhay pa eh. Ano pa kaya ang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Na nawala. Anong nawala sa iyo na hindi kayang ibalik sa iyo ng Panginoon? No, lahat ng bagay, mga kapatid, ay kayang palitan ni Lord. Hanggat ikaw ay nananampalataya at yung pundasyon mo, yung pag-asa mo, yung nasa Kanya lang, yung tiwala mo sa magtiwala ka lang. Okay? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At paki-forward po, alam ko may isa pa yun. Isaiah 49 verse 23, ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga rin ay nagsisilbing ina. Sinabi ng Diyos kay Isaiah ito, buong pagpapakababang iuyukod sila sa iyo bilang tanda ng kanilang panggalang, sa gayon ay malalaman mo ako nga si Yahweh. So sinabi ng Panginoong Diyos kay Isaiah yan, mga kapatid, sapagkat ang matuwid at nagtitiwala ang nilalagak sa pag-asa sa Diyos ay makakatanggap ng tulong sa Kanya. At ang mga matuwid na nagtitiwala sa Diyos ay may pagtitiwala sa tulong na proteksyon ng Diyos katulad kay Jeremiah. Okay? Number 2, yan. Ang pag-asa ay ang pagkilala na kay Kristo matatagpuan ng mga pangako sa lumang tipan. Okay? Kasi ang daming pangako sa Old Testament. Napakadami, no? Okay? Kay Abraham, kay Moises, kay Isaac. At yung mga pangakong yun, ay pwede nating maklaim yan sa panahon po natin ngayon. Pwede nating claim. The Father of all nation, may nangyari na, dito ba? Yung mga magkakaroon ng mga kaginhawaan sa buhay, kapayapaan sa buhay, maghahari, no? Maghahari. So, yung pag-asa ay ang pagkilala na kay Kristo matatagpuan. Kay Kristo lang. No? Wala nang iba, mga kapatid, na pwedeng matagpuan yung kaganapan ng mga pangako sa lumang tipan. Wala nang makapagbibigit sa panahon natin yan, kundi kay Kristo lang. Hindi sa mundong ito, hindi sa tao. Kasi kahit na mga kapatid, magtiwala ka sa matagpuan mo sa tao, hindi yan naibibigay lahat. Yung perfecto na pangako ng Panginoong Diyos. Walang kapayapaan, walang kagalakan kung dito sa mundong ilang ito natin matatagpuan itong pag-asang ito kay Kristo lang. Okay? So, pag-forward po, sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan na yan ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Yun yung pag-asa, no? Pag-ibagwan mo. Yan, pasalamatin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Yesu dahil sa laki ng habag sa atin, tayo'y binigyan ng pag-forward, ng panibagong buhay sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, pag-forward po. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay
buhay na pag-asa. Okay? So every time na ina-acknowledge po natin, ina-appreciate po natin yung mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin, kiniklaim natin, di po ba? Naniniwala tayo na si Kristo, yung daan, yung katugunan ng mga pangako ng Old Testament, ito yung nagbibigay sa buhay sa atin ng buhay na pag-asa. Kaya every Easter Sunday, yung muling pagkabuhay ng Panginoon Yesu Kristo, dito tayo nakakakuha ng lakas na magpatuloy kahit na hinala po tayo. Kasi may pinangako ang Panginoong Diyos, di po ba? No? May pinangako ang Panginoong Diyos na lahat ng mananampalataya, lahat ng susunod kay Kristo, mga kapatid, ay magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan. No? Maintindihan po natin yon. Okay? And then next po natin, pag-forward po na kami umaasa na maging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Pag-forward po. Wala na? Okay. So, dito mga kapatid, sa message ng Panginoong Diyos sa atin, no, sa umagang ito, mayroong pag-asa talaga. No? Yung hope na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi pinakita ng Panginoon na sa pagsapit ng mahal na araw, no, katulad ng mga babae, katulad ng mga alagad noong unang panahon, nawala na sila ng pag-asa. No? Pero sa panahon po natin ngayon, na witness po natin, nabasa naman po natin, hindi na tayo nasa panahon nila eh. Nung dumating tayo sa mundong ito, nakita natin na buhay si Jesus Christ. So bakit tayo mawawala ng pag-asa? So ang pinapaalala lang sa atin ngayon umagang ito, yung pag-asa po sa natin, yung pundasyon po natin. Kaya maging matuwid po, yung mga tayo mananampalataya, yung maging pundasyon natin na sa darating na panahon, hindi man sa ngayon, mayroong pag-asa na naghihintay sa atin. And then number 2 po natin, yun yung si Kristo talaga. Magtiwala na po tayo. Wala nang iba. No? Wala nang iba. Sama natin sa buhay natin, kilalanin natin ang Panginoon Yesu Kristo. Yung pag-asa po natin sa pang-araw-araw na buhay natin, yung mga plano po natin, yung mga inaharap po natin sa mga anak po natin, di ba ba, sa pamilya po natin, at kung ano-ano pa, no, na gusto natin mangyari sa buhay po natin kay Kristo. No, natin pwedeng matagpuan. Kasi kapag nakita natin kay Kristo yon, hindi yung kalooban po natin yung mga mangyari. Hindi po tayo mapanghihinaan ng loob. Hindi man natin makuha kung ano man nating kagustuhan. Di ba yung side ng puso po natin? Lagi nating tatandaan na laging ang Panginoong Diyos ay may sorpresa na nakalaan sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya gusto niyo ba ng surprise? Di po ba? Laging ang Panginoong Diyos nagsosurprise yan. Hindi po pwede ng isang matuwid, hindi po pwede ng isang tao na may pundasyon, ang pag-asa ay pundasyon na sa Panginoon sa Kristo. Hindi po pwede na hindi pagpapalain ng Panginoon yan. Naniniwala po ba kayo? Sino dito ngayon yung kanyang pag-asa ay nasa Panginoon? Okay? Yung pag-asa po natin dapat hindi yung mga bagay na nakikita. Na dapat yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon. Okay? Dapat maniwala tayo. Hindi tayo dapat mamuhay sa nakikita, kundi tayo mamuhay ayon sa pananampalataya. Amen? Okay, tayo pong lahat sa iyo mo ko. Damin po natin yung presensya ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na kailanman ang Diyos ay hindi nagsawa na tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan pakiramdam lang po natin yun. Huwag nating isipin na yung ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos o yung pananampalataya mo ay hindi nakikita ng Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa mo, maliit man yan, kahit yung pinakamaliit na paglilingkod sa Panginoon ay may naghihintay na pagpapala mula sa Diyos. Dapat yung pag-asa po natin, huwag mawala. Okay? Bago ako magtapos, mag-pray. Katulad ng isang kwento ng isang lalaki naligaw ng sa kanyang mga kaibigan habang sila nagma-mountain hiking. Nasa bundok. Nung naligaw siya, inabot siya ng gabi sa daan.
sobrang dilim. Nawala na siya ng pag-asa na mahanap niya yung kanyang mga kaibigan. Ginawa niya sumigaw, nagtatakbo, hanggang sa mapadpad siya, madulas siya. Gumulong-gulong siya kasi nasa bundok siya. Hanggang sa kanyang paggulong, may nahawakan siyang isang bugat ng punong kahoy. Sumigaw siya sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Wala na siyang matawagan ng mga kaibigan niya, kaya sa Panginoon lang siya tumawag. Sumagot ang Panginoon sa kanya, bumitaw ka sa iyong pagkakahawak. Subalit, matigas yung ulo ng lalaki. Tumawag siya sa Panginoon, pero hindi siya sumusunod sa Panginoon. Mas minabuti niya na mangalay yung kamay niya, mahirapan siya habang nakahawak, at hihintay na lang daw niya na magliwanag upang makita niya yung kanyang bababaan. Hanggang sa lumiwanag, unti-unting nakita ng lalaki yung ilalim ng kanyang kinaroroonan. Ang sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Pero ayaw niya kasi natatakot siya. Wala siyang pananampalataya. Kulang ang kanyang pananampalataya. And then lumiwanag. Yung kanya panang kahuhulugan ay isang dipa na lang, isang dangkal na lang. Malapit na pala yung kanyang paa. Ganon din dapat yung pananampalataya po natin. Kapag sinabi ng Panginoon, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo nakikita, sumunod ka lang. Kasi ang Diyos hindi ka ipapahamak. Ang Diyos gusto niya na maging komportable ka. Ayaw niya na mahirapan ka sa pagkakakapit mo sa mga pag-alala. Sa mga pagkakahirap mo, sa ginagawa mo yung pinapatay mo yung sarili mo. Yung pag-iisip mo na natatakot ka sa hinaharap. Ayaw may pagkatiwala sa Panginoon. Ngayong umagang ito, anuman yung pinasasadlakan mong problema, na pagtagumpayan na ng Panginoong Jesus yan. Ang kailangan mo lang, sumunod, manampalataya, at yung pag-asa, yung pundasyon mo sa buhay. Ama namin mga kapangyarihan, salamat po sapagkat niremind mo po kami na ang pag-asa po namin, Panginoon, ay dapat nasa sa iyo. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ang pag-asa po namin, Panginoon, ay yung maniwala, Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na ipinangako mo para sa aming mga nagtitiwala sa iyo. Dalangin ko na mga mensahe ito ay mga pagbigay ng isang encouragement sa mga nawawalan na ng pag-asa. Sapagkat, sabi mo nga sa iyong salita ngayong umaga ito, may pag-asa sa Diyos. May pag-asa sa iyo. Kaya aming Diyos, sinatas ko po lahat po na nawawalan na ng pag-asa ngayong umaga ito. Yakapin mo sila, Lord. Yakapin mo sila at sabihin mo sa kanila, Panginoon, na sasamahan mo sila kung magtitiwala sila sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagdala ng punong-puno ng pag-asa sa mga nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Salamat po sa mga mensahe ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, handa po natin ang ating kaloob sa Panginoon. At minsan pa habang tayo nagkakaloob ay bigyan natin ang ating puso, bigyan natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Jesus, I give you my heart. Hallelujah. Strength of the Lord.
pinupuri at pinapasalamatan, dinadakil at sinasamba namin kayo. Lord, maraming salamat po ulit sa buhay, sa kalakasan at kaligtasan na pinagkakalagay mo sa akin sa araw-araw. Salamat po Lord na hindi niyo po kami pinabayaan kahit kailan. Na laging sapat at higit yung biyaya niyo po sa amin. Na patuloy niyo pong pinagkakaloob yung pangangailangan po namin sa araw-araw. Salamat din po Lord sa mga taong patuloy na ginagamit para maging pagpapalat po ng inyong simbahan. At maraming salamat din po Lord sa mga patuloy na pusong tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offering. I-bless niyo nga po itong tithes and offering, Lord. Palaguin na magamit po sa mga pangangailangan at gawain ng iyong simbahan. At kayo na po, Lord, at ang bahalang magbalik sa mga taong tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offering ng higit pa at sobrang pagpapala na sa iyo lang nagmumula. Maraming salamat po, Lord, at patuloy kaming magtitiwala, maniniwala at maghihintay sa pangako niyo na may magandang po kayong plano sa aming lahat. Salamat po, Lord, ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, pasasalamat at pagsambat pagdakila. Sa iyo lang po namin binabalik sa pangandakilang anak na si Jesus. Amen. Sama-sama po tayo tumayo para sa ating panghuling awitin. Minsan pa, habang inaalala natin ang mga pangako ng Diyos, pinalalakas tayo ng pag-asa na mula sa Diyos, ay itaas natin muli. Ano nga ba ang ating kahulugan sa pag-asa na sa Diyos? Tayo po ba ay may pag-asa sa Panginoon? Tayo po ba ay umaasa sa mga pangako ng Panginoon? Dahil Panginoon na nangako ay tapat. Ang Panginoon na nangako ay nagmamahal. And He loves us. And He forgives us. And He is with us through it all. Jesus, luminsan ba? Awitan po natin ang Panginoon. Lord, we trust in You. Sa iyo nakaangkla ang aming pag-asa, Panginoon. Worship You still. For in my life, you see me through the season. Cover me with your hand, and in the end, your righteousness and to you, and I wait on you.
natin yung presensya ng Panginoon. Damhin po natin yung magandang balita na dala-dala ng pag-alala natin ng mahal na araw, yung muling pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa magandang balitang ito, sa lahat po dito na nawawala na ng pag-asa, magalak ka, manampalataya ka, maniwala ka. Kaya isinakripisyo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay, nagpakasakit, tinanggap lahat ng akusasyon na kahit walang nagawang pagkakamali, siya'y pinako sa krus, siya'y namatay. Bakit niya ginawa ito? Bakit pinagtagumpayan yung kamatayan? Bakit siya'y muling nabuhay? Para bigyan ka ng pag-asa. Okay? Sabihin mo sa iyong sarili mo, dahil sa sakripisyong ito ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang lahat ng ito para bigyan tayo ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, wala kang gagawin, kundi lumapit sa Panginoon at ipagkatiwala mo sa Kanya kung ano man yung concern mo sa buhay mo. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magdadalawang isip. Kung makakabuti sa iyo yung hinihingi mo, kung makakabuti para sa future mo, yung ninanais mo sa buhay mo, maniwala ka. Ang pangako ng Panginoon ay para sa ating lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Purihin ka, dakilain ka. Darapat lamang, Panginoon, ay balik po namin sa iyo ang aming pong pagluwalhating pagsamba. Pagkilala ng pinakamataas na pagkilala. Pinakamataas na pagpupuri. Pinakamataas at pinakamadaming pasasalamat. Sapagkat ikaw nga, O Diyos, ang hindi nagdalawang isip na ialay ang iyong buhay para sa amin. Sapagkat kami ay tunay nga na iyong minamahal. Patuloy nga namin, Diyos, na habang kami nag-aalala, Panginoon, ng iyong kabutihan, patuloy nga, O Lord, na kami maging malakas, matatag, at magpatuloy pa, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Na kahit anumang pagsubok, anumang mga bagay na aming pagdaanan, maniniwala po kami, Panginoon, na ikaw man din na Diyos ay dumaan sa mga pagsubok at paghihirap. Subalit dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng iyong Ama, ang ating Ama na nasa langit, ikaw ay nagtagumpay. Panginoon, at ikaw, Panginoon Jesucristo, ay nasa kanan ng Diyos na sa langit. At ganoon din yung gagawin mo po sa amin, Panginoon. Ang pangako mo, Panginoon, ay hindi magtatapos dito sa mundong ito. Ang pangako mo, Panginoon, ay puno-puno ng pag-asa, Panginoon, na kami makakasama mo din pagdating ng araw, Panginoon. Aming Diyos, sa umagang ito, itinatas ko po. Nakikita mo ang kalagayan ng iyong maalang, Panginoon, na nawawala na ng pag-asa sa buhay. Nangihina, Panginoon, dahil sa mga kahirapan na pinagdadaanan, sa mga pagsubok, ibang mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan. At ilang Diyos, naway maranasan po namin, makita po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagmamalasakit. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na handang umabay, handang tumulong, handang magbigay, Panginoon, ng mga pangangailangan. Nagilang Diyos, sa umagang ito, nawa, Panginoon, yung pag-asa na aming pagkaintindi, Panginoon, pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita, pag-asa sa mga bagay na ihanda mo, Panginoon, para sa mga matutuwid, para sa mga maglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, makita po namin na si Kristo, ang aming Panginoon Jesucristo, Panginoon, ang kaganapan sa lahat ng iyong mga pangako mula pa ng lumang tipan, Panginoon. Patuloy na, O Lord, na kilalanin po namin siya, ang nalagay po namin siya sa sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat araw ng buhay po namin ay hindi po namin makaligtas, Panginoon, na isama siya, Panginoon, at pakunahan
ang bawat gagawin po namin. Bawat desisyon, bawat plano, bawat mga magandang bagay na gusto namin mangyari sa buhay po namin, Panginoon. At patuloy nga, Lord, na mapasalamatan siya, Panginoon, sa kanyang sakripisyo para sa amin, Panginoon. Muli, Ama, tinatas ko po ang bawat limang karamdaman na nandirito ngayon, Lord. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Thank you, Lord, sa kagalingan, physical man o spiritual, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. Sa mga may problema, Lord, na nangangailangan ng kanilang financial, Panginoon, sa pang-araw-araw na pagbuhay. Panginoon, ikaw ang Diyos na nangako, ikaw ang magpo-provide, Lord, sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Bigyan mo kami ng karunungan, Lord. Bigyan mo kami ng kalakasan upang makita po namin, nagawa po namin yung mga solusyon sa problemang ito, Lord. Pagpalain mo, mga nangihina, palakasin mo, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan, Panginoon, yung nawawalan ng karunungan, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, sa bawat leader, Lord, sa bawat leader, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, na nagpapatuloy, Panginoon. Paramdam mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, na ginagawa po namin ay hindi mawawalan sa isay, Panginoon. Ang lahat ng ito yung nakikita mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sumusunod sa iyo. Pagpalain mo na yung mga tao na wala ng ibang pag-asa kundi sa iyo lamang, Panginoon. Sapagkat doon nga makikita, Panginoon, yung kanilang pananampalataya, Panginoon. Salamat po muli at gawain mamayang hapon. Kayo po mamuna, kayo po mag-sentro. Salamat po sa mga mamulog, Panginoon. Salamat po sa mga gagano. At salamat po sa pag-propose mo na ay pangasinan, Lord. At sa darating na Wednesday rin, ang gawain ng mga tumataan, Lord, ay pagpalain mo rin, Panginoon. Salamat din sa mga mamupuno dito, Panginoon, sa mga gagano. Patuloy nga sa mga gawain ito, Panginoon, ay maging kalakasan, kasiglahan ng ating mga spiritual na pamumuhay, Lord. Salamat po at patuloy na pagkainsahin mo kami, Panginoon, sa isang layunin, isang alikain, isang pithiin na ang aming may tataas lamang, Panginoon, ay ang aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo ang lahat, sa iyong kapurihan, Panginoon, at walang ibang paglilingkuran, Panginoon, kundi ikaw lamang. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyong kaharian ay maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Wala po pala tayong kawan ngayon after ng service. Pero mamaya po for preparation po sa gawain mamayang hapon. So ang lahat po ng adults ay iniimbitahan po natin na makibahagi sa gawain ito. And then need po namin yung cooperation ng WLT, Cooking Ministry, Food Committee pala, Food Committee and Technical Team para sa gawain ito. And then sa Wednesday po naman sa kabataan po natin, 4 p.m. 4 p.m. ba siya Wednesday? 4 p.m. po
So lahat po ng kabataan, may mga kakilala po kayo na kabataan, invite po natin sa Wednesday 4 p.m. dito. And then mamaya din, invite din po tayo ng mga kakilala po natin ng adults, lalaki, babae, na manood po. Film showing po yung gawain mamaya. Manonood lang naman po tayo. Ipo, para sa gawain ng mga adults. Pagpalain po ang bawat isa. Announcement din po sa group ni Ate Jen and ni Pastorendo, stay daw po for meeting. Sa Sunday School. Pati Sunday School teachers. Sama po sa meeting. Ibang meeting. Sa Sunday school. Meeting mo. Iba po yung meeting ng cell group ng cell group ni Ate Jen at sa cell group ni Pastorendo. Tapos may iba rin na meeting po yung Sunday School teachers. Thank you po. God bless po. Announcement din po pala sa mga kalalakihan. Webes ng hapon po, matutuloy na po tayo. Webes, itong darating na Webes, yung overnight fellowship po natin. Webes hanggang Friday kinabukasan. Okay po, salamat po. Okay, balik po kayo mamaya 4 p.m. Stand po na gawain. 4 p.m. Mamaya hapon. Lahat ng adults po. Thank you po. God bless.